Isang mabiyayang umaga po sa inyo mga magulang ko't mga kapatid. Welcome po kayo sa online daily devotion ng St. Paul United Methodist Church from Monday to Saturday. Kung available po kayo, pwede kayong aming taga-subaybay at makasama po namin kayo sa gawain ito ng ating Panginoon. So tayo po ay sandaling manalangin. O aming amang makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy na paggabay, pagbibigay ng aming pangangailangan, sa tugon mo sa aming panalangin sa nakaraang mga araw. Salamat dakilang Diyos sapagkat patuloy naming nadarama ang iyong pagyakap, nadarama namin ang iyong presensya. Kaya po Panginoon sa umagang ito, nararapat lamang na kami o Panginoon ay magpuri, magbigay kami ng pagpapahalaga sa ginagawa mo po sa aming buhay sa pamamagitan ng pag-aaral, pakikinig ng iyong mga salita sa ikalalago ng aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi naming hanapin ang iyong presensya at matuto naman kami, Panginoon, na pahalagahan ka sa mga bagay na ginagawa mo po sa aming buhay, mabuti man ito, problema man na aming nararanasan, mga bagay na dapat namin ipagpasalamat sapagkat alam ko po, Panginoon, na ang lahat ng nangyayari sa buhay namin, Panginoon, ay ipinapahintulot mo sapagkat meron kang nais na ituro sa buhay ng bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo po namin ibinigay ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa umagang ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umaga pong ito, ang ating pagbabatayan, no? Ang aralin na ating pagbabatayan ay sa unang Pedro, Kabanatang 4, talatang 12 hanggang 14. Ito po ay patungkol sa pagtitiis ng isang Kristiyano. Sinasabi po sa verse 12, mga minamahal, wag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Verse 13, sa halip magalak kayo sa iyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kaniyang kadakilaan. At sa verse 14, mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng Diyos. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kaniyang banal na salita. So ayon sa mga talatang ating binasa, yung pong una sa verse 12, wag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang itong di pangkaraniwan. So confirm o malinaw na talagang mararanasan natin bilang mga mananampalataya ang makakaranas ng paghihirap o pagsubok sa buhay. Ito po ay dapat nating maunawaan. Hindi porke tayo ay laging nasa gawain ng Panginoon, nagbabasa ka ng kanyang salita, nag-aaral ka, nagbubulay-bulay ka ng salita, kung papaano nating mailalapit ang buhay natin sa Panginoon ay, sabi po dito, no, hindi po tayo exempted sa mga problema at pagsubok. So marami pong kaganapan sa buhay ng mananampalataya ang hindi nating inaasahang mangyayari. Kaya't dapat tayo'y maging handa sa panahon ng ating paglilingkod. Hindi po lahat ng tao na ating nakakasalamuha ay natutuwa sa ginagawa natin. Meron diyang gagamitin ang dyablo para ikaw ay kutsain, siraan, o sisihin sa mga bagay na di mo naman ginawa. Sa madaling salita, sa kainitan ng ating paglilingkod, dito susubukin ng ating pananampalataya. Kung hindi tayo magiging matatag, maaari tayong matisod at tumigil. Pero kung nauunawaan po natin ang mga talata, alam natin kung papaano natin haharapin ang mga pagsubok na ating nararanasan o mararanasan pa. Kung tayo may pagkakilala at pagtitiwala sa Diyos, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng karunungan at katatagan. At ang mga pagsubok o problemang ito ay magbubunga ng pagtitiis.
Ang pagtitiis ay kasangkapan ng Diyos para sa kanyang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Nais makita ng Diyos na handa tayong harapin o pagtiisan ang mga mahihirap na bagay alang-alang sa Kanya. Kung ating aalalahanin ang mga alagad ni Jesus, sila po mismo ay nakaranas ng matitinding pagsubok, pero hindi sila natinag, kahit ang kapalit nito ay ang kanilang buhay. Alam nilang nanganganib ang buhay nila kung sila'y magpapatuloy sa paghahayag ng salita ng Diyos, pero dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus, sila'y nagpatuloy. Sinasabi sa verse 13, sa halip magalap kayo sa pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. So dapat ikagalak pa natin kung nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Marahil iisipin ng marami sa atin, paano tayong magagalak kung nararanasan natin ang kabigatan sa buhay, kung nararanasan natin yung mga mabibigat na pagsubok. Hindi ibig sabihin, nagsasaya tayo. Ang kagalakan ay hinaharap natin ang mga pagsubok na may buong pananalig at pagtitiwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kasama natin siya sa pagharap sa mga suliranin na ating nararanasan. Hindi niya tayo bibigyan ng mga problemang hindi natin makakaya. At higit sa lahat, alam natin ang mga paghihirap natin, ang pagtitiis natin sa ating paglilingkod ay hindi kailanman masasayang. Itinuturo sa atin na magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Panghawakan natin ang salita ng ating Panginoon. Sinasabi din po sa mga talata sa Santiago 1 verse 3-4, dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. To God be the glory. So tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa salitang aming narinig sa umagang ito, sa iyong paalaala sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga po, Panginoon, kabila sa bawat sulok ng daigdig na ito, punong-puno ng problema. Punong-puno, Panginoon, ng mabibigat na suliranin ang mga tao dakilang Diyos. Digmaan, krisis, no? Yung pagtaas ng bilihin, dakilang Diyos, alam kong hindi po ito magaan para sa mga kababayan namin na tumatanggap ng maliit na kita. Dakilang Diyos, turuan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na matutong magtiis at umasa sa iyong kapangyarihan na ikaw, o dakilang Diyos, ang pinagmumula ng lahat ng bagay. At ikaw, o Panginoon, ang aming aasahan na magpo-provide ng aming pangangailangan. Dakilang Diyos, alam ko na wala po kaming magagawa bilang mga tao na nasa laylayan ng lipunan, ang kaguluhang nagaganap sa aming bansa, dakilang Diyos. Alam ko na mayroon kang layunin kung bakit ipinahintulot mo na mangyari ang mga bagay na ito. Dakilang Diyos, lagi mo pong ipaalala sa amin na nasa kamay mo nakasalalay ang lahat ng bagay. Ang tagumpay, Panginoon, nakasalalay sa iyo. Kaya't patuloy kami, Panginoong, magtiwala sa iyong kapangyarihan. Umasa sa iyo, dakilang Diyos, sapagkat ikaw ang makapangyarihan sa lahat na nakakaalam ng mga bagay na makabubuti sa iyong mga anak. Kaya po, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin na magpakatatag sa panahon ng aming kahinaan, dakilang Diyos. Patuloy ka sa amin, o Panginoong, yumakap at ipaalala sa amin na hindi kami dapat na mawala ng pag-asa at tulungan mo kami, Panginoon, na mapagtiisan ang kahirapang ito. Alam ko po't naniniwala ako na hindi mo hahayaan na kami, o Panginoon, ay maghirap. Alam mo, Panginoon, na ito ay bahagi ng aming buhay, mananampalataya. Kaya dakilang Diyos, harapin nawa namin na may kagalakan ang mga bagay na ito at nandoon yung paniniwala at pag-asa na
ikaw ang Diyos na siyang gagawa ng paraan upang mapagtagumpayan po namin ang aming nararanasang kahirapan sa buhay. Dakilang Diyos, ang lahat ng ito ay aming isinasamot idinadalangin sa dakilang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.